bahala rito, yung droga raw, parang nagbibigay ng sigla sa kanya. User at pusher. Ganun na nga. Abay, dapat may kalalagyan na itong tao. Sa gitna ng tahimik at mapayapang bayan ng Pililla, sa lalawigan ng Rizal, isang konsehal daw ang may kakaibang serbisyo. Ang talamak na bentahan ng iligal na droga. Ang mga reklamo sa kalakarang ito nakarating sa Rizal Police Provincial Office. Nagkaroon kami ng mga report dyan na nagkakaroon na ng pagtutulak ng droga wherein ang involved ay sinasabi na isang municipal councilor. Yung mga constituent niya mismo ang nagsusumbong, nagtitext. Pinag-iinalaang tulak ay nakilala bilang Municipal Councilor Noel Corpus. Ang mga operatiba hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa pagmamanman sa lungga ni Konsehal. Maingat kami sa pagsusurveillance namin sa tao. Isa alam nyo naman na elected official yan, kaya kailangan pagbutihin at nagtatrabaho. Bago isinagawa ang operasyon, kilos prontong tiniktika namin ang kuta ng Dorobot. Sa Sitio Bulacan, Bagong Bayan, Pililla, Rizal. Makipot ang daan at tahimik ang paligid. Hindi mo akalaing may nangyayaring hokus-pokus sa bahay ni Konsehal Tulak. Anytime raw pwedeng bumili ng iligal na droga basta't meron pang supply. Sa bisa ng isang search warrant, isang entrapment operation ang ikinasa ng Police Intelligence Branch o PIB ng Rizal Police Provincial Office kasama ang T3 Alliance. Eksaktong alas 6 ng gabi, magkakasunod na umalis sa mga operatiba pupunta sa target na lugar. Handa na raw ang T3 Alliance na mabintag si Konsehal Tulak. Eto tol, kakaiba. Nakapagtataka rito, naka 3 terms eh. Kaya matatapos na rin siya at ang kanyang termino ay maghihimas na matatapang rehas. Mas maganda. Mabuti. Mula sa pagiging politiko, pupunta sa pagiging kolono. Ganun na ka. Tinahak ng aming grupo ang kahaba ng Manila East Road papunta sa bayan ng Pililla. Pumasok kami sa madaling na eskinita na tinumbok ang lungga ng pinag-iinalaang pusher. Sa isang hudyat, mabilis na pinasok ang bahay ng target. Dito sa labas, dito. May ilang dorobo na inabutan sa bahay ni Konsehal na pinag-iinalaang ding gumagamit ng droga. Si Konsehal Corpus hindi nakaligtas sa mga operatiba. Hinahalughog ng pulisya ang bawat sulok ng lungga ng Kolokoy. Sa loob ng banyo, positibo, may nasabat na droga. Maging sa kabilang kwarto ay may nakumpiska ring bawal na gamot. Sa loob ng sasakyan, nakitaan din ang droga. Pag-aari daw ito ng pinsan ni Konsehal Corpus na si Benazir Navarez, isang legal assistant ng isang bangko sa Tanay. Meron ding na-recover ng mga plastic sachet na may kasamang weighing scale sa lungga ni Konsehal. Nagpaunlak naman ang isang panayam si Konsehal Corpus. Maring niyang itinanggi na isa siyang tulak. Pangit naman pa kayo tulak. Tulak? Hindi ako tulak. You, sir. Nagsisilbing gamot daw niya ang iligal na droga bilang panlunas sa iniinda niyang sakit na lupus. Kaya naman talaga ako nag-gusto. Kasi talagang naniniwala ko ito yung nagpalakas sa akin. Hindi na ako lumalakas eh. Ano magagawa ko? Pero maya-maya pa umamin din siya sa kanyang negosyo. Yeah, hindi naman pusher. Ayokong ano yun yung word na pusher. Kamali lang. Nag-ipon. Kasi, siyempre, gusto kong mabawi yung mga nawala sa akin sa madaling paraan. Kung wala akong pera, ay patay na ako. Abay, Konsehal, namimili ka pa ng magandang titulo mo. Yeah. Pero hindi naman siya pusher na kinakarir ko ba na ganun. Nakita mo, wala naman ako sasakyan. Hindi naman siya, kasi business yun. Naging business lang siguro.
nagmumula raw ang droga sa kanyang ama na nasa loob ng kulungan. Siyempre, ang tatay ko nasa Munti. So, nung time na naoperahan ako, naubos lahat. Kahit i-record mo, okay lang. Naubos lahat sa akin. Pati sakyan ko, nahatak, bagong-bago. Yung pagdalo ko, airport, yun. Tulungan mo naman ako, makabawi lang ako sa... Nung nawala sa akin, wala na kasi yung ipon ko. Ayun, wala rin. Ayon naman sa pulisya, hindi raw dahilan ng sakit para mabswelto si konsehal sa haharapin niyang kasong illegal possession of drugs. Yung depensa ang sinasabi niya, court na po yun sa court na justify po natin. Habang buhay pong pagkakakulong yun, saka yung section 11, yung ginamit nilang crime, may karapatan para parusa po yun. Ako'y naniniwala, mga tol, may kasabihan ng bawat kasamaan ay may hangganan. Etong konsehal na nasa kote, may hangganan ang kanyang termino at ang hangganan niya ay maghihimas nga, sinabi ko, matatabang rehas. At sana'y ito'y magsisilbi ng aral sa iba pang mga konsehal o mga mambabatas na gumagamit ng droga. So anumang ang leksyon na makuha dito, dahil sa T3 Alliance, bibilang ng araw na yung kayo gumagamit ng droga, tuldukan nyo na. Iwasan nyo na. Kasi mabibitan sila. Oo, wakasan nyo na.